Hindi ko kailangan ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Kaya i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Sabihin nila si BBM ay vampira, pag sa gabi, manananggal. Sino po mas kursunada mong pinagkakatiwalaan? BBM o Inday Sara? BBM, imbis na because malumanay sa lahat ng bagay, simple kung tahimik lang kumikilos, may pusong mahinahon siya. Normal lang naman po na sa lahat ng bansa may paghihirap din po. Kaya ang ipinapangaot ni Bongbong Marcos may magkonting tiis lang po tayo. Pero ginagawa niya naman po ang paraan para guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ayun nga lang po, kay VP Sara po wala pa ho ako nakikita na na nagiging bilang isang vice presidente, wala pa ho siya akong nakikita na nagagawa niya. Kung mapapatunayan yung lahat ng paratang sa kanya ng Quadcom, kawawa tayo mga Pilipino. Kasi may kasabihan nga, tsaka isa pa, ayoko sa ng Duterte dahil ako pro-life. Ayoko po ng patakaran na pagpatay. Kasi kung titingnan mo yung datos natin sinasabi nila bumalik ang droga, bumalik ang krimen, saan nila kinuha yung datos na yon? Pero kung aaralin mo, mas maraming naman panahon ni Duterte. Walang due process. Isa pa, pag-aayaw nila sa isang politiko o isang namumuno na hindi ayon sa kanila, kinabukasan mababalitaan mo pa. Pinay na, sinira na yung buhay, siniraan pa. Kay BBM, kahit anong paninira nila, wala kang maririnig na batikos na ibinabato sa kanila. Hindi rin nagmumura. Hindi rin po, ayun pa, isa pa sa hindi nagmumura. Hindi lang si BBM lahat na ng sira, ipinakita na, lahat na ng sira, ibinato na sa kanya. Ang droga, pero wala pa rin napapatunayan. Sir, tanong ko lang po, kayo ba naniniwala kayo sa sinasabi nila na bangag daw si Pangulong Marcos? Ay, hindi po. Kasi walang pruweba Katulad nung kay Harry Roque, naglabas yan ng pulboronic. Hanggang sa wala naman napatunayan. Napanood nyo ba yung video nilabas nila? Po, napanood ko po yun. Hindi po. Hindi po. Dahil Koreano po ang ano yun Isa pa, nakita mo naman yung paninira kay BBM. Doon lang pwede na siya magkaso sa mga naglabas ng mga ganong paninirang puri na. Pero wala kang marinig kay BBM. Bangkos pinipilit niya ginagawa niya yung trabaho niya. Trabaho lang ng trabaho? Trabaho lang ng trabaho. Kita mo, sabi ko nga lahat na ng issue inilabas kay Bongbong Marcos, magnanakaw, pulboronic, bangag. Pero hanggang ngayon wala pang mapatunayan, sabi ko nga Puro issue lang, puro issue. Sabi ko nga po, issue lang. Sabi ko nga po, siguro ibahin nila yung isyong inilalabas kay BBM. Sabihin nila si BBM vampira, pag sa gabi, manananggal. Baka meron silang baka doon may mauto silang tao. Sitwasyon ni Duterte mas lumalala dahil sa pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC. Alamin natin kung bakit. Unang tanong, may jurisdiction pa rin ba ang International Criminal Court sa Pilipinas kahit na tayo ay nagpasyang umalis dito? Ang sagot oo dahil inumpisahan ng pre-trial at pag-iimbestiga laban kay Duterte noong tayo pa ay may ugnayan sa ICC. Supreme Court na mismo ang nagsabi na may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso ni Duterte dahil naihain ito sa panahong miyembro pa tayo ng ICC. Pangalawang tanong, bakit noong inaresto si Duterte, hindi muna siya dinala sa local court? Tama, ayon sa Rome Statute, dapat munang iharap sa local court ang isang nasasakdal bago ito dalhin papuntang Netherlands. Pero ito'y mangyayari lamang kung ang isang bansa ay miyembro pa rin ng ICC. At dahil kumalas na tayo sa ICC, hindi na kailangan pang idaan sa local court ang nasasakdal bago ilipad papuntang The Hague. Kaya ang pag-alis natin sa ICC ay mas lalong lumala ang sitwasyon ni Digong imbis na makakatulong. We counted kung ilan yung accounts na nakita naming nagre-repeat ng isang identical script. And what this script says is that the ICC arrest of former President Duterte is a form of kidnapping. So, we saw around at least 200 Facebook accounts
posting the same exact claim just with a little bit of variations in the messaging. Marami sa kanila parang totoong account with real photos, with real pictures, real posts. Particularly interesting sa naging report namin, most of these were posted simultaneously in the 12-hour window between Duterte's arrest at NAIA and his subsequent transfer to The Hague. So, yung ganitong sabayang pag-post ng halos pare-parehong messaging, the same time, to us, was a very obvious sign of what we call an influence operation, or basically, flood of trolls. Yung isang masamang epekto ni Duterte sa lipunan ay na-empower niya yung mga tao na maging evil. 'Di ba? Yeah. Yung anonymity ng internet, akala nila pwede na silang maging masama. And I think we need to push back on that kasi kailangan binabalik yung moral responsibility and accountability ng mga individuals. Akala nila kapag ka cyber level ay hindi sila matitrace at wala silang ganung responsibility. In the same aspect na nag-a-advocate ako na dapat yung mga rights na na-exercise natin outside the social media ay na-exercise din natin dapat sa social media. Dapat yung moral responsibility natin in real life, dapat in-exercise din natin yan sa social media. So, gusto ko naman kausapin yung ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pababa sa sambayan ng Pilipino, at lahat ng politiko, regardless of your political party. Mr. President, tinakda na po ng Diyos ang bansang Pilipinas ay gawing apple of the eye ng buong mundo. At ito po ay sa inyong term. Maaaring hindi nyo po alam o maaaring hindi nyo naintindihan. Pero ako po ay naniniwala na ito po ay inyong nararamdaman. Ang Diyos po ay nagtatrabaho upang ang bansang ito na inyong pong pinamumunuan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tanghal sa buong mundo. Makikita nyo po yan. Ang pag-angat po ng bansang ito hanggang matapos ang inyong term ay tuloy-tuloy. Regardless, ulitin ko po, regardless of opposition, regardless of fake news, regardless of conspiracy, regardless of communism, regardless of any lies, saan man po manggagaling na kampo, tilakda po ng Diyos na ang bansang ito ay iangat ng iangat. At napakapalad nyo, Mr. President, dahil sa panahon na ang Diyos po ay nagsimula magtrabaho, kayo po ang kanyang inupo. Ang sabi ko, ang palad nyo, dahil ang Diyos po ay nagtakda na magtrabaho sa panahon itinakda niya, kayo po ang kanyang inupo. Isa lang po ang aking hihilingin sa inyo, mahal na Pangulo. At isama niyo po ang inyong buong gabinete. At udyukan niyo po ang buong Pilipinas. Susundin po kayo ng sambayan ng Pilipino sa isang simpleng appeal. At ito po siya, Mr. President. Palagi po kayo magpasalamat sa Diyos na sumama sa inyong administrasyon at nagpala, nagpasagana, nagligtas sa sambayan ng Pilipino. At huwag tayong mamulagat sa bayan ng Pilipino sa mangyayari sa bansang. Kaya kung tayo magtatanong sa bayan ng Pilipino, ano dahilan? I answer briefly, so specific. Now is the time of prophetic fulfillment for the Philippine island to soar high. So anong ibig sabihin ng time ng prophetic fulfillment sa bayan ng Pilipino? Dumating na pong itinakdang panahon ng Diyos. Para po siyang pag-aaral sa isang eskwelahan. Either siya po elementary, high school, or college. Hindi ka po pwedeng makagraduate malibang dumating ang panahon ng iyong pagtatapos. At pag dumating na ang panahon ng pagtatapos, may oposisyon, may sumasang-ayon, may ulan o wala, tsaka graduate ka. Kasi panahon mo na yun. Kahit anong ungol ng diablo at balita na ibabalita ng mga reporter at mga ayaw ng gagawin ng Diyos sa bansang ito at fanatic sa kanyang political party na ayaw magbukas ng pananaw sa bagong bagay na gustong gawin ng Diyos na nabubuhay sa hatred and forgiveness.
Believe me, Pilipinas. Believe me, beloved Mr. President. At ako po nagpropesya 2 buwan bago mag-eleksyon kayo po mananalo. Uulitin ko, believe me, Mr. President. Tuloy-tuloy po ang soaring high ng Pilipinas.